Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lang pong batiin yung mga nakakasama natin dito sa ating Daily Devotions. Umagang-umaga, nagko-comment, nakikita ko yung mga pangalan ninyo. Hello po sa inyo, Miguel, Josie, Chona, Melody, Maylen, Dina, Jenny, Edwin, Tessa, and Rylen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Now, tutuloy po natin yung ating series about the power of forgiveness. Alam niyo po, yung pagpapatawad, ito ang nagpapaganda sa istorya ng ating buhay. Kasi kung tayo nasaktan at ang ginawa natin ay puro paghihigante, nabuhay tayo, nagkaroon tayo ng mga ambisyon, umunlad sa buhay para makagante, yan po nagpapasama sa istorya ng ating buhay. Kasi hindi po yan ang istorya ng Diyos. Ang istorya ng Diyos, bagamat tayo ay sinaktan natin ng Diyos, no? We offended God, pero yung Diyos ang nagpatawad sa atin at pinanumbalik niya tayo sa Kanya. Kaya yung istorya natin, bagamat isang trahedya, ito ay nauwi sa isang magandang istorya kasi yung buhay natin ay istorya ng Panginoong Hesukristo. So itatalakayin po natin ngayong umaga ay patungkol po kay Joseph dito po sa Genesis 45 verse 4 to 7. Nabibigay ko po muna sa inyo maikling background patungkol po kay Joseph. Napakaganda po na istorya ni Joseph. In fact, sa Book of Genesis, from 37 hanggang 50, ganun kadaming chapters yung ginugol sa buhay ni Joseph kasi napakaganda ng istorya ng buhay ni Joseph. Ito ay istorya ng pagpapatawad at ito ay nasasalamin nito yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Now, si Joseph po, siya po yung trinaydor ng kanyang mga kapatid. Kinainggitan siya at pinalabas na siya ay kinain ng masasamang hayop, ng mababangis na hayop. Pero ang totoo niyan, siya ay itinapon ng kanyang mga kapatid sa balon. At sinabi ng mga kapatid niya sa kanilang tatay na si Jacob, si Joseph kinain o pinatay ng mababangis na hayop. Pero nasa balon lang siya. Later on, naisip ng kanyang mga kapatid, sayang naman kung mamamatay lang siya sa balon, ibenta na lang natin. So, isipin nyo, nagbenta ng kapatid itong mga anak ni Jacob, ibinenta nila si Joseph sa mga Amalekites. So, tingnan natin kung may picture tayo. Yan. Binenta ng mga kapatid niya si Joseph sa mga Amalekites. Yung mga Amalekites, binenta siya sa Ehipto bilang alipin. Now, sa Ehipto, pinagbintangan siya ng rape ng kanyang amo, nung asawa ni Potiphar. Tapos nakulong siya. So, isipin nyo mabuti, ikaw nandun ka sa kulungan, kung tayo yun, siguro nag-iipon na tayo ng samaan ng loob at galit sa ating mga kapatid. No? Trinaydor ka, binenta ka, naging alipin ka, tapos ngayon nakakulong ka na. At yung kulungan nun, dungeon, mga kapatid, isang malamig na lugar na, hindi makatao. Tapos nandun ka. Dati, ang saya-saya mo, kapiling mo yung tatay mo, this time nandun ka sa yungib, no? Parang dungeon. Yun yung kulungan mo. Now, ang ginawa ng Diyos, mula doon sa pagkakakulong niya doon, ginawa siyang pangalawang pinakamakapangyarihan sa Ehipto. Paano nangyari yon? Ininterpret niya yung panaginip ng hari. Kaya naging second in command siya. Kung hindi natin naiintindihan, parang ganito po yan. Isipin mo, Pilipino ka, no? Tapos napunta ka ng ibang bansa, let's say United States of America, kasi yan ang pinakamakapangyarihang bansa ngayon. During that time, sa panahon ni Joseph, ang pinakamakapangyarihang bansa, Ehipto. So sa Ehipto, naging vice president siya. Sisipin nyo, isang Pilipino na punta sa US, naging vice president sa US. Ganun yung posisyon na narating niya. So meron na siyang kapangyarihan para maghigante sa kanyang mga kapatid. At noong panahon ng mga taggutom, yung mga kapatid niya nagpuntahan sa Ehipto kasi wala nang makain. Sa Ehipto may supply under the management of Joseph. So, nung nakita ng Joseph yung mga kapatid niya, sabi mga kapatid ko to . So, inano niyo muna, tinest niya ng tinest. Hanggang sa sinabi niya, sige, tingin ko mga spy kayo, sige, bumalik kayo sa sarili niyo, iwan niyo yung kapatid niyo si Simeon, dali niyo, totoo yung sinasabi niya, dali niyo sa akin dito yung sinasabi niyo Benjamin. Yung Benjamin, yun yung talagang kapatid ni Joseph. Mahaba yung istorya, pero ang haba ng conversation niya sa mga kapatid niya, pabalik-balik, back and forth. And dito sa chapter 45, eto na, hindi na mapigil ni Joseph yung sarili niya, talagang ipinagtapat niya na kung sino talaga siya. Sabi niya, ako si Jose, ako yung binenta niyo sa Ehipto.
Naging alipin ako. Siguro kunento yung istorya niya. And then, dito sa verse 4, sabi dito, Then Joseph said to his brothers, Come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now, do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here. Huwag niyo na ikalungkot na ibinenta niyo ako. Huwag niyo na ikalungkot. Huwag na kayo mag-guilty sa pinagagawa niyo sa akin. Napakatindi, no? Concerned pa siya sa nararamdaman ng mga kapatid niya. Bakit? Kasi merong isang napakagandang istorya na nangyari. Merong plano ang Diyos. Sabi dito, because it was to save lives that God sent me ahead of you. So nakita niya, ang nakikita ni Joseph, hindi yung pagtatraidor sa kanya eh. Ang nakikita niya kung ano yung ginawa ng Diyos doon sa gitna ng kanyang pagdurusa. So sabi dito, for 2 years now, there has been famine in the land, and for the next 5 years, there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you. Ako yung pinauna ng Diyos sa Ehipto. Kasi later on, susunod kayo dahil sa tagutom eh. Pero ang purpose nun, but God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Napakaganda, no? Lumapit kayo, sabi ni Jose, lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili nyo sa Ehipto. Ngunit wag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Wag ninyong sisihin ang inyong mga sarili sa ginawa nyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Unang katuruan po. Meron po tayong 3 katuruan, 3 katotohanan patungkol sa pagdurusa, sa sakit na nararanasan natin. 3 truths about pain. Number 1, our loved ones can hurt us most. Ang kayang manakit sa iyo ay yung mga taong mahal mo. Simple lang po yan eh. Kapag ikaw minura ka ng kapitbahay mo, kaya mong indahin eh. Minsan okay lang, minsan tatawanan mo pa. Lalo na pag nagmura sa'yo, hindi mo kakilala. Parang, sino ka, di ba? Pero subukan mong, yung anak mo ang magmura sa'yo, ikaw magulang ka, murahin ka ng anak mo. Napakasakit. Ang kayang manakit sa'yo ng matindi ay yung mga mahal mo sa buhay. Asawa mo, anak mo, kapatid mo, best friend mo. Basta loved ones, basta mahal mo. Ang sakit-sakit pag ikaw yung sinaktan. Pangalawa po, revenge worsens our pain. Dahil mga mahal mo yan sa buhay, pag nasaktan ka, mas sobrang sakit. Pero mas sasakit at papangit yung magiging istorya ng buhay mo at palalalain mo lang yung iyong sakit na nararamdaman kung maghihigante ka pa sa kanila. Tingnan niyo yung sagot ni Joseph dito. Huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong mga sarili sa ginawa niyo sa akin. Merong plano ang Diyos. Concerned pa siya sa nararamdaman ng kanyang mga kapatid. Wala siyang planong maghigante. Because revenge worsens our pain. Pag naghigante ka, pasasamain mo lang lalo yung loob mo. Sabi nga rito, no? Hurting them back will not heal your pain. Nakita ko lang po ito sa isa kong kaibigan na post, no? Hurting them back will not heal your pain. May sakit ka nang nararamdaman, no? Ang dami mo ng sama ng loob, to sasaktan mo pa sila. Hindi nito kayang pagalingin. Yung paghigante, hindi nito mapapagaling ang yung sakit na nararamdaman mo. So, wag ka na maghigante. Wag mo nang planuhin pa maghigante. Revenge worsens our pain. And number 3 po, God works in the midst of pain. Yung Diyos po kumikilos kahit na sa panahon ng ating pagdurusa. Kaya nga sabi ni Joseph dito, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. May inaccomplish pala ang Diyos. Ibig sabihin, nung panahon siya panahon tinapon sa balon, ibinenta sa Amalekita, dinala siya sa Ehipto, na-frame up siya, nakulong siya, lahat ng pagdurusa niya na yun, meron palang ina-accomplish ang Diyos. So ang Diyos, sabi dito, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Sa verse 7, pinauna ako rito. Ibig sabihin, nung nagbiyahe sila, dala-dala siya ng mga Amalekita bilang alipin, papunta sa Ehipto, gawa pala ng Diyos yon.
Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Now, it doesn't mean yung Diyos masama. Ang nangyari po dito, yung kasamaan ng tao, ginamit pa rin ng Diyos for the advantage of Joseph. Para pa rin kay Joseph. God works in the midst of pain. Kaya nga mga kapatid, kung tayo nasa pagdurusa ngayon, ginawan tayo ng masama, isipin nyo yung Diyos, hindi man natin maintindihan, pero yung Diyos merong ina-accomplish. Ang Diyos lang ang kayang gumamit ng kasamaan ng tao at gawin itong isang bagay na maging parte ng isang magandang istorya. Diyos lang ang kayang gumawa nun. God works in the midst of pain. May purpose ang Panginoon kung ba't hinahayaan niya yung mga pait at sakit at pagdurusang nangyayari sa buhay natin. Kaya bilang application mga kapatid, number 1, forgive just as God has forgiven us. Magpatawad po tayo. Totoo na marami tayong mga trauma, marami tayong mga mapapait na pinagdaanan. Pero alam niyo po, pag nagpatawad tayo, mas mararamdaman natin si Lord nung tayo'y pinatawad ng Diyos. Kasi hindi ho maliit ang kasalanan natin sa Diyos, malaki ang kasalanan natin sa Diyos. Kaya pag nagpatawad ka sa iba na malaki ang nagawa sa iyo, malaking kasalanan na nagawa sa iyo, mararamdaman mo si Lord kung paano ka na pinatawad sa malaking kasalanang nagawa natin sa Kanya. Pangalawa po, get strength from the cross. Nahirapan ka ba magpatawad? Kasi nakafocus ka dun sa mga ginawang mali sa'yo? You have to get strength from the cross. Kailangan nating humingi. Kasi saan ka huhugot ng pagpapatawad? Wala eh. Pero pag tumingin ka sa krus ng Panginoong Jesucristo, may paghuhugutan ka. Lord, doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad niyo ako. At dyan din sa krus ng Kalbaryo, hihingi ako ng lakas. Huhugot ako ng lakas para magpatawad sa iba. Kung sa krus ng Kalbaryo, pinatawad niyo ako, sino ako para hindi magpatawad sa iba? And number 3 po, discover God's ultimate purpose. Nasaktan ka ba? May nanakit ba sa'yo? May nag-traitor ba sa'yo? Kailangan mo mag-zoom out, no? Tingnan mo yung sitwasyon mo sa perspective ng Diyos. Ano ba yung ina-accomplish ng Diyos sa'yo? Or ano ba yung na-accomplish na ng Diyos sa'yo? Or kung hindi mo maintindihan, bakit kailangan mong pagtiwalaan na ang Diyos merong ina-accomplish sa buhay mo? Discover God's ultimate purpose. For sure, napakaganda ng gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Bagamat nasaktan tayo, magpatawad pa rin tayo. Kasi yung Diyos, merong napakagandang plano para sa atin. Kahit na yung mga pangit na nangyayari sa atin, dahil ang Diyos sovereign, makapangyarihan sa lahat, kaya niya pa rin gamitin iyon para sa ating advantages. Para ma-mold tayo into a person that God wants us to be. Into a great person. Gusto ng Diyos, tayo yung maging mga dakilang mga tao na according sa disenyo niya para sa atin. So isipin nyo, minumold tayo ng Diyos into a great masterpiece. At minsan yung mga sakit, pait, at pagdurusa, ginagamit niya para ma-mold tayo sa para maging isang tao na ninanais ng Diyos na maging tayo. So, discover God's ultimate purpose. May plano po ang Diyos sa ating mga buhay. Now, para po sa ating discussion, why should we focus on what God has been accomplishing all along? Instead of focusing on pain, misery, instead of focusing on bitterness, instead of focusing on, what they did to you, why should we focus on what God has been accomplishing all along? Bakit mo na dapat ituon yung iyong sarili sa ginagawa ng Diyos, sa ina-accomplish ng Diyos? Instead of harboring bitterness. Isipin mo kung ikaw ay nakakulong, na frame up ka, kagaya ni Joseph. Mag-iipon ka talaga ng galit at sama ng loob eh. Pero bakit hindi yun ang focus? Bakit ang focus? Anong plano ng Diyos sa iyong buhay? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa panalangin, samahan niyo po ako. Lord, thank you for the truth that you never stop accomplishing your purpose. Even in the midst of pain,
I have the assurance that all my pains, traumas, and heartaches, even though intended to harm me, will eventually work to my advantage. I praise you because you are the God of restoration. You restore my soul. You gathered my broken pieces and now transforming me into the great person you want me to be. Please allow me to see your greater purpose in the midst of my suffering. Help me to forgive just as I have been forgiven. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Sister Jeng. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.